sa pakikinig, sa pag-aaral ay dapat lagi tayong nakikipagkaisa, mga kapatid. Amen. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At mag-aral tayo. Sabihin natin sa katabi natin, mag-aral tayo. Makinig tayo. Sabihin niyo sa katabi mo, mag-aral tayo. Katabi sa katabi ninyo. Mag-aral tayo. Makinig tayo, mga kapatid. Dahil kung walang salita ng Diyos, walang tunay na buhay sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil sabi ng Biblia, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain. Amen. Ang kalakasan natin bilang mananampalataya ay ang salita ng Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kahapon, mga kapatid, sayang yung mga hindi nakarating. Ang dami hindi nakarating, sayang. No? So susunod, pag sumikapan natin, malayo, mapagod, mga kapatid, pero ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Umuwing pinagpala ang bawat isa, purihin ang Panginoon. Amen. Umuwing pinagpala, mga kapatid. Pumunta na maglingkod sa Panginoon, ganyan. Pupunta ka maglingkod sa Panginoon, pag-uwi mo, pinagpala ka, mga kapatid. Ang mga taong makasama mo doon ay mabubuting tao. Amen. At hindi lang yan, mga kapatid, na mapagbigay sila, mga kapatid, kaya lalo silang pinagpapala. Pag-uwi ninyo, may inuwi pa kayo, mga kapatid. May ulam pa, no? Salamat sa Panginoon. Di ba? Masarap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Huwag kayong mag-isip na, pag maglingkod ako doon, mapapagod ako, gagastos ako. Pag yun ang isip mo, yun ang mangyari sa'yo. Yun ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyari sa'yo. Sabi ng Biblia, what a man thinks in his heart, so is he. Pero ang isipin mo, maglilingkod ako sa Diyos, dahil mabuti ang Diyos, then uuwi ka na matikman mo yung kabutihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Higit sa lahat, salamat sa presensya ng Panginoon doon. Hallelujah. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa fellowship sa ating butihing Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Tingnan ninyo, umatid ka lang. Yun ang nangyari. Salamat sa Panginoon. Tingnan mo, pag umatid ka, tingnan mo, na-recognize pa tayo, mga kapatid. Habang nagbibihis ako, mga kapatid, in-acknowledge nila yung pagdalo natin doon. Tingnan mo, pagdadalo ka lang, dadalo ka lang. Pwede palang kilalanin ang pagdalo mo, mga kapatid. Kaya dapat magkaroon tayo ng tamang ugali sa pagdadalo ng gawain. Dumadalo tayo sa gawain, pero kailangan natin tamang ugali, mga kapatid. Dahil kung dadalo tayo, mali din yung ugali natin. Wala, mga kapatid. Kaya ugaliin natin maging masikap, maaga, masayahin sa gawain, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At nakikita ng mga tao yan, nakikita yan ng mga mananampalataya, mga kapatid. Doon sa mga hindi matured, hindi nila alam yon. Pero doon sa mga matured, bigyan nga natin ng award yung mga taga-Ilocos. Ayan, ang aga nilang dumating, mga kapatid. Di ba lagi naman tayo maaga, mga kapatid? Dahil sa mabuting Panginoon. Kaya patuloy tayo magpanalangin. Nakita niyo yung mga pastor doon. Tingnan ninyo. Ganon yung dati naming napasok noon na ganon. Mga kapatid noon, ganon noon. Pero dahil nagbago na, tuluyang nagbago, mga kapatid. At ngayon ay babalik tayo sa original, mga kapatid, na apostolikong gawain. Pag-pray natin ang ating mga pastor sa ACJC. Amen. Mabubuti ang mga lingkod ng Panginoon. Nakita natin sila, mga kapatiran.
Higit sa lahat ang ating bishop at ang kanyang may bahay, mga kapatid, na nagsisilbing halimbawa sa bawat isa at hamon upang patuloy tayong gumawa pa sa kabutihan at kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Blessing po ang ating bishop sa gawain. At hindi mo lang makikita, mararamdaman mo pa. Kaya bilang mga tagasunod niya ay gusto rin natin ganun tayo, mga kapatid. Isang araw, kung pwede lang, bawat uwi kayo, ito. Mga kapatid. Ipag-pray nyo lang na yumaman ako, mga kapatid. Bakit hindi ko gagawin? Hindi pa nga ako mayaman, di ba? Ginagawa na nga natin. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko yung ginagawa para sa inyo, mga kapatid. Meron tayong pinaglilingkuran na mabuting Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya kahit ayaw kanila, wala. Ang mahalaga, mga kapatid, naglilingkod ka sa Diyos na gustong-gusto ka, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Good to see you, everybody, mga kapatid. Good to see you. Amen. Mabuti, nagkita-kita tayo. Amen. At sabi ng Biblia, tama yun, magkaroon tayo ng tamang ugali sa pagdalo. Noon pa naman, nagsisimba na tayo eh. Noon pa. Pero iba yung ugali natin. Pero ngayon, ang ugali dapat natin, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. So, purihin ang Panginoon, pagbati sa makapangyarihang Panginoong Diyos, sa kanyang pangalang Jesucristo, sa mga narito, mga kapatid, at mga kasama natin online. Pagpalain tayo ng Diyos habang tayong lahat ay tumatayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Juan. In the book of John, chapter number 8. Okay, we will begin reading in verse 2 up to the succeeding verse of the scripture. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Alam ninyo, kahit sa lugar, makikita mo ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon ngayong November 30, 2025, ang huling linggo sa buwan ng Nobyembre, mga kapatid. At bukas ay ibang buwan na. Salamat sa Diyos na nariyan lagi na sa ating mga buhay. Now, early in the morning, He came again into the temple, ang Panginoong Hesus. So maaga siya, mga kapatid. And all the people came to Him and sat down and taught them. Habang tinuturuan niya yung mga tao, mga kapatid, yung mga pumupunta, habang tinuturuan ng Panginoon, then the scribes and the Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. Ito po ay hindi na kailangan ng ebidensya yung babae. Mismo nahuli nila. Nahuli nila mismo yung babae na nangangalunya, mga kapatid. And then they had set her in the midst. Dala-dala nito mga taong ito, nahuli nila yung babae, mga relihiyosong tao, at nilagay nila sa kalagitnaan habang nagtuturo ang Panginoong Hesus. They said to Him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Hindi na kailangan ng ebidensya, mga kapatid. At hindi na kailangan ng gawa-gawang ebidensya, lalo na. Dahil mismong naaktuhan. Okay? Nung pumunta ang Panginoon sa templo, may mga pumunta doon, tinuturuan ng Panginoon. Tingnan ninyo may pumuntang ibang mga tao. Mayroon ding pumunta
na iba yung motibo at layunin nila. Ipahiya yung babae at hatulan at subukin ang Panginoong Hesus. Hindi sila pumunta sa Panginoon para magpakumbaba, humingi ng tulong at humingi ng gabay. Kung hindi, pumunta sila sa Panginoon, hatulan nila yung kasama nila, at subukin nila yung Panginoon, mga kapatid. Sabi nila, Panginoon, sabi niya, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses, ayan, ginagamitan nila ng bersikulo ang Panginoon. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. Binabato po yun hanggang sa mamatay pag nahuli. But what do you say? Ang sabi ng batas ay ganito ang gagawin. Pero ito din sabi nila, pero ikaw, anong masasabi mo? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse, hindi lang yung babae, mga kapatid, kung hindi ang Panginoon. Yun kung gaano kasama itong mga taong ito. Akusahan yung babae na makasalanan at nag-aabang sila na akusahan ang Panginoon. Sana wala ditong ganyan, mga kapatid. Kawawa tayo pag ganyan tayo. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. Ay hindi lahat ng pagkikipag-usap sa Panginoon ay pinapakinggan ng Panginoon. Inignore niya, mga kapatid. Kaya sabi niya, so when they continued asking him, makulit sila. Makulit sila, mga kapatid. He raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Ginagamitan nila ng batas ang Panginoon at salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, itong mga mapanghusgang ito, sabi niya, yung walang kasalanan sa inyo, ayan, maunang babato sa kanya. Amen. And again, he stooped down and wrote on the ground. When those who heard it, being convicted by their conscience, they went out one by one, mga kapatid. Mapapahiya ka talaga sa Panginoon pag mali ang iyong motibo. Beginning with the oldest even to the last. Mula matanda hanggang bata. In Jesus, tingnan yung nangyari, mga kapatid, was left alone, and the woman standing in the midst. Ang natira na lang yung dalawang inaakusahan. Yung babaeng makasalanan na nahuli at yung Panginoon na gustong akusahan, mga kapatid. So when Jesus had raised himself up, sabi niya, and saw no man but the women, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Ang sabi ng babae, she said, No one, Lord. Walang ibang nag-akusa na sa akin, umalis na sila. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Amen. Nung nag-alisan yung mga magagaling mag-akusa, sabi ni Jesucristo, ako din, hindi kita i-condemn, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.
Pwedeng hatulan ka ng mga tao, pero ang Panginoon ay mabuti, mga kapatid. Kaya masarap maglingkod sa Diyos, napakabuti ng Panginoon. Pero itong sabi niya, I don't condemn you, but go and sin no more. Itigil mo na yan. Okay? Lahat tayo na pinatawad ng Diyos, mga kapatid. Itigil na natin yan. Hallelujah. Pag tinanggap mo na ang kapatawaran, mga kapatid, gawin na natin ang magagawa natin. Hallelujah. Dahil mahirap na masumpungan tayo ng Diyos na sa Kanyang kabutihan ay patuloy pa rin natin ginagawa ang hindi kalooban ng Diyos. Kaya sa Kanyang kabutihan, tumugon tayo, mga kapatid, at sasabihin natin, Lord, susunod kami sa iyong kagustuhan. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of God. Life. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kapag susunod tayo sa Panginoon, taglay natin ang liwanag ng buhay at wala ng kadiliman ang maaaring maghari sa atin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ibaba natin mga Biblia. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Purihin ka, dakilang Diyos. Saksi namin ang iyong kabutihan sa mga kasulatan at hindi lamang sa aming mga nababasa at naririnig, Panginoon, mismo sa aming mga buhay ay saksi namin ang iyong awa, biyaya, habag at pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Alam namin ang mga bagay na yan, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa iyong kabutihan, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Kaya kami nagpapatuloy na dudulog sa iyo, Panginoong Diyos. Nagpapakumbaba, Panginoon, na tunay nga kung walang iyong biyaya, Panginoon, ay wala kaming magagawa. Ngunit sa tulong mo, maraming salamat. Narito kami, tatayo sa iyong harapan na maglilingkod sa iyong banal na pangalan. Sa iyong banal na dako, Panginoong Diyos. Hallelujah. Gagawin namin ang aming makakaya sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan, Lord. Pagpalain mo ang gawain na ito, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat pakinig at bawat buhay, dakilang Diyos. Ang iyong mga salita na magsisilbing pagkain, hallelujah, ng aming kaluluwa ay iyong gamiting pagpapala sa buhay ng bawat isa. We release the power of the Word of God in the name of Jesus. We release the voice of the great shepherd, hallelujah. And we release the power of the Holy Spirit, hallelujah, in this house. Purihin ka, Panginoong Diyos. Abutin mo ang bawat isa. Hallelujah, sa araw na ito. Ikaw, O Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw, O Diyos, na nakakakita, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso't kaisipan. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Bindisyonan mo, Panginoon, hallelujah, ang pag-aaral na ito. Hallelujah, maging kaayusan, maging kalakasan, maging direksyon ng buhay ng bawat mananampalataya at dirinig sa pag-aaral na ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at tulungan mo mga kapatid na hindi nakarating, Panginoon, upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila. I-bless mo ang lahat, maging mga kapatid namin online. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoong Diyos. We thank you, Lord, for this day, because we serve a great, merciful, graceful Lord of all.
Hallelujah. We ask all these things to you, honoring you, praising you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Hallelujah. And all God's people say amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, bago tayo makaupo, ay mayroong pamagat na nagsasabing, Jesus came to save. Dumating ang Panginoon para magligtas. So, mahal mo na ba ang Panginoon, mga kapatid? Lalo nating mahalin ang Panginoon dahil dumating siya para magligtas. Minsan pang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Come on, palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible. The only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon. Marino tayo makaupo. God bless you, mga kapatid. Sumaatin ang biyaya ng ating Panginoon. Jesus came to save. There are many, or if not many, maybe all of it. Lahat ng tao, lahat ng nilalang ng Panginoon ay nagnanasa ng ikakabuti, mga kapatid. Walang nagnanasa para sa sarili niya na ikasasama, kung hindi ikakabuti, mga kapatid. So may mga tao, karamihan, na ang kanilang kagustuhan ay gawin ang sarili nila na may layo sa kapahamakan. Yan ang mga tao, mga kapatid. May layo sa kapahamakan ng sarili. Siyempre, may layo sa parusa ng impyerno, mga kapatid. Dahil ang gusto ng karamihan ay pumunta sa langit, o sa madalit sabi, bago makarating sa langit ay maligtas. Sabihin mo sa katabi mo, siguro naman gusto mong maligtas. Kung ayaw mong maligtas, hindi dito ang tamang lugar, mga kapatid. Punta ka dun sa sabungan, punta ka sa sugalan, pumunta ka sa lugar na hindi pinag-uusapan ng Panginoon. Pumunta ka sa lugar na walang panalangin, walang presensya ng Panginoon. Pumunta ka sa lugar na walang magpapaalala sa iyo na mayroong mabuting Panginoon. Pumunta ka sa lugar na ang mga kasama mo, mga kapatid, ay masaya na wala sa Diyos. Pero kung gusto mong maligtas, mga kapatid, gawin mo yung kamaligtaran. Sumama ka sa mga tao, mga kapatid, na nagmamahal sa Panginoon. Sumama ka sa mga taong nagpapaalala sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Nagtuturo kung paano maglingkod, kung paano gumawa sa kalooban ng Panginoon. Mayroong pagsamba na lugar, may pananalangin, may salita ng Diyos, at higit sa lahat, mga kapatid, may presensya ang ating Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Yan ang gusto ng tao. Wala ditong nangangarap na mapahamak. Mga kapatid, wala. Kaya noon pa man ay meron ng ganitong halimbawa sa Biblia na noong nagalit ang Panginoon at gumawa ng baha dahil sa kasalanan ng mga tao, pinapaalalahanan ng Panginoon ng mga tao sa pamamagitan ni Noah. Sabi ng Biblia, kung babasahin ninyo, nakarating pa ito sa aklat ng Mateo, sa Gospel, sa lahat ng Gospel, mga kapatid, ay pinangaral din ng Panginoon. Tingnan ninyo ang Diyos. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, ginamit siya ng Panginoon na ang mga tao ay maligtas sa kapahamakan.
hindi lang siya ginamit para maghanda ng lugar na isang arka. Mga kapatid, na kung saan sa lugar na yon, nandoon ang pag-iingat ng Diyos. Nandoon ang presensya ng Panginoon. Kung hindi ginamit din si Noah na magpaalala sa mga tao na pwedeng merong mangyari kapag tayo'y magpapatuloy sa kasamaan. Makinig ka mga kapatid, hindi lang ngayon yan. Hanggang ngayon, kung magpapatuloy ka sa kasamaan mga kapatid at hindi ka maglilingkod sa Diyos, merong siguradong masamang mangyayari. Pero salamat mga kapatid na merong paalala sa atin, hallelujah, upang makapaghanda tayo. Dahil pag hindi mo maririnig yan, ipagpapatuloy mong gawin ang nais mong gawin. Pero kahit merong nagsasabi ng ganyan noon, wala, sabi ng Biblia, pinagtatawanan nila si Noah. Ganyan talaga ang mga mananampalataya, mga kapatid, kaslabagtit. Han nga panpansinan, tibagtit. O katawaan, tibagtit, ang baliw, hindi pinapansin niya. Eh pag yung mga mananampalataya, tinignan ng mga hindi mananampalataya, kaslabagtit, parang baliw. Hindi pinapansin si Noah. Hindi pinapakinggan. Baliw nga eh. Ikaw ba naman ay gumagawa ng isang malaking arka sa bundok, mga kapatid, na malayo sa tubig? Pag dito mo gawin yan sa tabing dagat, hindi ka nila tatawanan. Dahil alam nila, ilalagay mo sa dagat. Pero bakit tayo gumagawa ng arka? Meron siyang tinanggap sa Panginoon, mga kapatid, na instruction. Pag may tinanggap ka sa Panginoon, paniwalaan mo ito at sundin mo ito dahil hindi ka lamang niya gustong gumawa. Nakikitang ayaw lang ng Panginoon na gumagawa tayo dahil tiyak na merong mangyayari kung merong salita ng Panginoon. Inuulit ko, tiyak na merong mangyayari kung maririnig mo ang salita ng Panginoon. Pero hindi sila naniwala. Ayan, may mga tao ganyan, hindi naniniwala. Naniniwala na lang pag nandyan na. At nung dumating na mga kapatid, umulan na. Isang araw, 2 araw, hindi nila namamalayan. 40 days na yung ulan, tuloy-tuloy. Akala nila ulan lang. Ang ginawa ng Diyos, nagbukal mga kapatid. Lahat ng source ng tubig sa ilalim ng lupa, lumabas. Nagsama-sama yung tubig mula sa ilalim. Nagsama-sama yung tubig mula sa ibabaw. Ganyan ang Panginoon. Pag hindi mo siya papansinin, magpapapansin ang Panginoon. Hanggang sa maalala mo, hindi na normal yung nangyayari. Kailangan mong kilalanin mga kapatid na merong makapangyarihang Diyos para lang maalala mo siya. Huwag mo nang hintayin na may mangyaring masama. Kailangan na alam natin na mayroong makapangyarihang Diyos na nagpapaalala. Ang sa iyon, mga kapatid, ang nakakalungkot, ayan, ang naligtas lang na tao, yun nga, totoo talaga yung Biblia, kukunti. 8 lang ang naligtas. Tingnan niyo, sa dami ng tao, 8 ang naligtas. Grabe, pamilya ni Noah. Yayahin natin yun, mga tatay. Mga tatay, gayahin natin yun. Kung ayaw makinig ng mga uncle mo, kung ayaw makinig ng mga kapatid mo, kung ayaw makinig ng tatay mo, kung ayaw makinig ng lola mo at lolo mo, sabihin mo, kayo na lang. Pero ang aking pamilya ay dadalhin ko sa arka na kung saan nandoon ang pag-iingat ng Diyos, hallelujah, na kung saan nandoon, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, nandoon, ang presensya ng Panginoon, nandoon sa arka, hallelujah, ang proteksyon ng Diyos, hallelujah. Kaya huwag mong mabalikin ang arka ng Panginoon. Patuloy tayong dadalo, mga kapatid. Itong patunay na may safety pag sumunod sa Panginoon sa loob ng arka, mga kapatid. Pagkatapos ng baha, naingatan silang lahat. Handa na ba kayo, mga kapatid?
Hindi lang 8 kaluluwang tao ang naingatan. Makinig kayong lahat ng doon ay naingatan. Kahit mga hayop, mga kapatid, hanggang nandoon sa loob ng arka, ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos ay naroon, mga kapatid. Kaya kung mananatili tayo sa arka, mga kapatid ng Panginoon, sigurado ang pag-iingat. Hallelujah! At kabutihan ng Panginoong Diyos. Salamat sa arka! Hallelujah! That symbolizes our church, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos sa church. Hallelujah! Matatapos din ito, mga kapatid. Hallelujah! Oo, matatapos din ito. Hindi lang matatapos ito. Mapupuno din ito, mga kapatid. Sa kamurihan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo. Praise God! Sino excited nang makasama yung mga ibang pa sa labas? Hallelujah! Shall we shout, praise the Lord! Marami pang pamilya papasok dito. Marami pang mga tumaw magmahal sa Diyos. Sa loob ng arka, ang mga tumaw, ang mga anak ng Diyos ay papasok, mga kapatid. Hallelujah! Nagpagamit tayo sa Diyos, kagaya ni Noah. Kailangan nila ng arka. Yan, ipaliwanag niyo sa kanila yan. Sa arka kahit hayop, gayam, nanay, tatay, kahit sa mga hayop doon na ingatan ng Panginoon. Ang simbolo ng arka ngayon ay ang kapilya, ang church. Na kung mamamalagi tayo doon, mga kapatid, kung kayang ingatan ng Diyos ang mga hayop, kaya lalo ng mga taong uhaw sa presensya at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, biglang dumami na naman yung tao. Ayan. Mula sa 8, dumami ng dumami, dumami ng dumami, dumami ng dumami. Dumami ng dumami, dumami ng dumami. At dumami ng dumami. At, ayan. Ba't alam ninyo, mga kapatid? Ba't alam niyo? Dumami ng dumami. At dumami ng dumami. At dumating si Nimrod. Kayo naman masyado. Puro na lang dumami ng dumami. Wala nang tigil. At si Nimrod ay nag-rule noon, mga kapatid. Nabalitaan niya. Ganyan ang tao. Ganyan ang tao. Na noong panahon na ang tao ay makasalanan, ingatan niyo yung mga anak ninyo, mga kapatid. Alam niyo kaya naging masama yung mga tao noon? Inasawa sila ng mga masasamang espiritu. Oh. GB, baka may girlfriend ka na ikanto, ha? Ang ganda, ha? Ang ganda, mama. Sinundan ko kung saan nakatira, mama. Maganda eh. Kaakyat na kami sa bundok. Tapos pumunta doon sa likod ng malaking puno. At umikot ako, nawala na siya, mama. Huwag niyo sabihin hindi totoo yan. Nangyari nga eh. At nangyari din yan sa Panginoong Hesus. Di ba? Espiritu ng Panginoon. Kay Mary. Mag-ingat kayo kung saan-saan kayo napupunta. Hindi pala yun maganda, kapri pala yun. Mama, sabi ni Gemma, meron akong nakita, tall, dark, and handsome. Tapos pag tumawang, laki ng boses niya, nakakailap. Hindi ko kaya, mga kapatid, sino pwede nun? Tangkad, mama, siguro mga 9-footer. Malahian tayo. May katanda ka yung Ilyas niya. Cute. Hindi ko sinabing maliit yun, ha? Cute. Cute kayo dyan, hindi kayo maliit. Huwag kayong judgmental, ha? Cute sila. Amen! Huwag tayo magsalita ng masama. Mga cute ang mga Ilyas. Ikalap mo yan dyan, ha? Ay mag-ingat tayo kung saan-saan tayo pupunta.
Safe lagi ang mga anak natin sa loob ng bahay. At safe lalo na ang mga anak natin sa arka, sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Shall we say praise the Lord? Do you love the church, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Sabi nila, baka magbabaha na naman. Iba talaga yung tao Diba? Pag may namatay sa aksidente ng motor, ang kapay nga rumurumwar. Huwag ka muna magmotor. O kaya pag magmumotor ka, dahan-dahan mga kapatid. Kung diba, pag marami aksidenteng namatay sa motor, sigurado Katulad niya noon, may namatay sa high blood. Binisita namin noon, tawa-tawa kami ng mga pastor. Tapos, bago kami uwi, kain muna kay pastor. Naku, puro karne ng baboy, di kami makakain. Dahil yung namatay, high blood. Puro gulay yung pinili namin, mga kapatid. Ganyan ang tao, kung ano yung nangyayaring masama, yun lang yung iniiwasan natin. Sabi ni Nimrod, kagaya natin, mga tao, baka baha na naman ang mangyayari. Ang ginawa nila, gumawa sila ng tore. Hindi arka yung ginawa nila. Tore. Amen. Sabi nila, gagawa tayo ng tore. Hindi lamang ito panglaban sa baha. Kung hindi, tingnan ninyo mga kapatid, meron silang isang layunin. Itong tore na ito ay hindi lamang laban sa baha, kung hindi, itataas natin ang itataas, itataas natin ang itataas, hanggang sa makarating sa langit. Grabe. Sandali lang, Pastor John. Di ba kalooban ng Diyos ng tao ay pupunta sa langit? Ang sagot dyan ay oo. At gusto nilang pumunta sa langit, ganyan talaga ang tao. Makinig kayo. Pero gustong pumunta ng tao sa langit sa kanyang sariling kaparaanan. Gusto ng tao pumunta sa langit, pero gusto niya sa gusto niyang paraan. Makinig kayong lahat. That won't work, mga kapatid. Hindi pwede yun. Dahil kung meron pwedeng makapasok sa langit, ay walang iba, mga kapatid. Yan ay tinulungan ng nagmamayari ng langit para ang tao ay makapasok sa langit. Kahit gusto nilang pumunta sa langit, makinig kayong lahat, mga kapatid. Lahat ng tao gustong pumunta sa langit. Pero ang problema, ayaw nilang gawin yung paraan nung nagmamayari ng langit. Ang gusto nila yung sarili nilang paraan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kahit gusto nilang pumunta sa langit, sinira ng Panginoon yung plano na yun. Kaya kung gusto niyong pumunta sa langit, sa sarili mong paraan, sisirain niya ng Diyos, Sister Ana. Dahil gusto ng Panginoon, Brother Joseph, na makarating ka sa langit, na kinuha ka niya, hallelujah. Dahil pagdating doon at alam mo, kinuha ka ng Panginoon, walang hanggang pasasalamat, walang hanggang pagsasamba. Kung alam mo na hindi ka dapat makarating, pero meron ka man na magdadala sa iyo sa lugar na maluwalhati. Purihin ang pangalan ng Diyos. Sige, nagdagan natin ang pagsamba sa Panginoon. Kung alam mo may tumulong sa iyo na maligtas. Ayan, gusto ng tao maligtas. Ayaw nilang sundin yung paraan ng Panginoon na manampalataya ka, magsisi, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tanggapin ng banal na Espiritu, mabuhay ng may kabanalan, magpatuloy sa pagtitipon, hallelujah, gumawa sa kalooban ng Diyos at maging alagad ni Kristo. Ayaw namin. Gagawa na lang kami ng tore. Sinira ng Panginoon, mga kapatid, dahil ang gusto ng Panginoon, ang tao ay makarating sa kanyang kalagayan, hindi sa paraan ng tao, kung hindi sa kaparaanan
ng mabuting Panginoon. Wala nang pinakamagandang paraan. Sabi ng Biblia, there is no other way. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Walang makakakilala sa Ama o hindi sa tulong ng Panginoon. Hanggang ngayon, marami pa ring mga tao hindi nila kilala ang Ama. Bakit? Ini-ignore nila si Jesucristo, mga kapatid. Hindi nila alam, nagpakilala na siya at ang Ama ay iisa, mga kapatid. Hallelujah! Siya ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, para lamang tayo ay abutin sa mundong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi tayo maliligtas sa paraan natin. Itigil natin yan. Susunod tayo sa kaparaanan ng Panginoon, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi natin kayang maligtas sa sarili. Sabihin mo. Yeah. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid. Dito tayo makinig, hallelujah, sa kaparaanan ng Panginoon. Ang pinaka-tema ng Biblia ay para makilala ang Panginoon at ang pinaka-tema ng Biblia ay para ang tao ay maligtas. Shall we say praise the Lord? Amen. Love your Bible, mga kapatid. Love the Word of God, mga kapatid. Dito natin makikilala ang Panginoon at dito natin makikita ang paraan para maligtas. Amen. Nimrod, espiritu ni Nimrod. Amen. Taas natin mga kamay. Sabihin natin lahat, espiritu ni Nimrod. Hallelujah. Taas natin mga kamay. Espiritu ni Nimrod. Lumayas ka. Hallelujah. Gusto namin makarating sa langit sa paraan ng Panginoon Jesucristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahil sabi ng Mateo chapter 1 verse 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary your wife, sapagkat hiniwalayan ni Joseph si Maria, dahil hindi pa sila kasal, nabuntis si Maria, mga kapatid. Hindi pa sila nagsasama, buntis si Maria. Kaya sabi ng anghel, hallelujah, huwag kang matakot na kunin si Maria, piliin na maging iyong asawa. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. At ang sabi ng anghel, makinig tayo sa chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Hindi pumunta ang Panginoon dito, mga kapatid, na kung ano-ano lang ang gagawin. Kung hindi pumunta ang Panginoon dito para iligtas ang mga tao sa gawang kasalanan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kung pumunta ang Panginoon dito para iligtas tayo, dapat pumunta tayo sa Panginoon para tanggapin ang kaligtasan binibigay ng Panginoon sa buhay natin. And then in 1 John chapter 2 verse 2, ang sabi dito, and he is the propitiation of our sins, and not for ours only, church. Sabi niya, siya nga ang pangtumubos sa kasalanan natin sa church. Pero ang sabi dito, and not ours only, hindi lamang para sa church, pati tayo lahat, but also for the sins of the whole world. Ang kapatawaran na kayang ibigay ng Panginoon ay hindi lamang sa mga naglilingkod, kung hindi ang kapatawaran sa kasalanan ay kaya niyang ibigay para sa lahat. Kapatid,
Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, hindi lamang para sa lahat, ay sa atin, para sa lahat. Pati sa kamag-anak mo, hallelujah. Pati sa mga hindi mo kakilala, hallelujah. Hallelujah, unawain natin ang kabutihan ng Panginoon. Ng Panginoon ay handang magpatawad sa lahat ng makasalanan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Dahil sa diyan ay pinaliwanag that the thief comes not except to steal and to kill and to destroy. Sa mundong ito, mayroong espiritu na yan ang layunin. Makinig kayo. May espiritong ganyan sa mundong ito. Magnakaw, pumatay, at mangsira. Mag-ingat kayo mga kapatid. May espiritong ganyan sa mundo. Pupunta, magnakaw, pumatay, at sumira. Pero sabi ng Panginoon, ito na naman siya, mga kapatid, sa kanyang kabutihan, I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly, mga kapatid. Hindi lamang siya dumating para magbigay ng buhay, kung hindi magbigay ng maayos na buhay at masaganang buhay. Kaya dapat maglingkod tayo sa Panginoon, alam natin yan. Huwag tayong manghihinayang. Dahil ang gusto ng Panginoon, masaganang buhay. Kaya huwag nating titipidin ng Diyos. Gusto niya masaganang buhay. Hindi niya gustong maghirap ka. Gusto niya masaganang buhay. Kaya kailangan tayong sumunod sa kanyang kalooban, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Makinig kayo, mga kapatid. At that on any aspect of our lives, we need a Savior. Sa bawat aspeto ng buhay mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Yung mga bata, relax kasi pag nagka-problema sila, tuturo lang nila yung tatay at nanay nila. Makinig kayong lahat. Unahin ko na kayo. Sa lahat ng uri ng antas ng buhay mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi lamang pangkaluluwa ang kailangan mo ng kaligtasan. Lahat ng pwede kang ipahamak, kailangan mo ng tagapagligtas. Amen. Ang dami sa labas na pwede kang mapahamak, pero kailangan mo ng tagapagligtas. Amen. Kahit sa pag-aaral, mga kapatid, kailangan mo ng tulong upang matuto. Amen. Kaya magpasalamat kayo. Buti nga ngayon, may mga Google na eh. Kami noon talaga, mga kapatid, pupunta ka sa library. Magbabasa ka. Amen. Ngayon, type lang, mga kapatid, dyan lang, parang. Kaya nga dapat ang mga tao mas matalino ngayon. Amen. Kaya lang, puro artificial yung talino eh. Magaling, pero yung damdamin, mahina. Marunong kung marunong, pero arsagid. Kasi hindi natitraining maging matyaga. Amen. Bawat aspeto, kailangan mo ng tagapagligtas. Kahit saan ka pupunta, kailangan mo ng tagapag-ingat sa buhay mo. Amen. Sa lahat sa atin, mga kapatid, hindi lang baril ang nakamamatay.
Hindi lang mga armas ang nakamamatay. Oh, inang, pag wala kang gamot, pwede kang mamatay pag may sakit ka. Kailangan mo ng tagapagligtas sa aspeto ng buhay mo. Oh, wala naman akong sakit. Wala kang sakit, wala ka namang pagkain. Pwede ka pa rin mamatay. Kailangan natin ng tagapagligtas. Saan tayo pupunta? Ano man ang puntahan natin? Kailangan natin ng tagapag-ingat. Kaya tayo nananalangin bago tayo aalis, mga kapatid. Kaya sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kailangan natin ng tagapagligtas. Huwag mong ituro si uncle mo na pulis. Huwag mong ituro si uncle mo na general. Mga kapatid, limitado ang kaya nilang gawin. Oh, si auntie ko, pag nagpadala yung auntie ko, si tita, maraming pera yan. Hanggang kailan yung tita mo? Hanggang kailan yung tito mo? Hanggang kailan yung mag-iingat sa'yo ng mga tao, mga kapatid? Dito tayo, mga kapatid, na kung mawala na yung mga tao na yun na nagpapanggap na tagapagligtas, meron lamang totoong tagapagligtas na hindi ka na iiwanan at makinig ka, hindi namimili ng problema, kaya kang tulungan sa anumang problema. Ang pangalan niya ay Jesucristo, mga kapatid. Kaya ano man ang iyong pangangailangan, sumangguni tayo sa Panginoon. At ang Diyos ay tutulong sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na, ayan, sa ating kaluluwa. Oh. Kaya nga, minsan ayaw niya, si Lord, Pastor, hindi na humingi ng pera dyan. Kasi may dumadating na sa amin buwan-buwan eh. Hindi maganda ugali mo pag ano. Andyan naman ang nanay ko magtatrabaho. Kahit pa ako mananalangin, pag uwi ko meron ng nakasaing. Yeah. Okay. Hindi ko na kailangan, Pastor, kumita. Nay, andyan naman, bago ako papasok, ang baon ng nanay at tatay ko, nakahanda na yan. Oh. May support. Oh, sabi ng tatay, mga nanay, nandiyan naman ang ayuda. Nandiyan naman, ano pa ba yung mga ayuda, mga kapatid? Akap ba yun? Ano pa? Ano yung mga binibigay sa inyo? For peace. Pero wala namang kapayapaan. Minsan yung iba natututo lang ang maging tamad. Dahil ayaw na magsumikap. Amen. Nandiyan rin. Ito magpapatay. Lord, hindi mo na kailangan manalangin. Buwan-buwan ba yun? For peace, buwan-buwan? Magkano yun? Wala na. Yung mga taga doon eh. For peace? Yung iba, ayaw umamin, no? Sabi ko nga doon sa dati natin mga kasama dito, nung nandito pa sila, pagkain nyo mabuhay, hayaan nyo na lang, ibigay nyo na lang sa iba. Para maging pagpapala kayo sa kanila. At ang Diyos naman natin ay mabuti, mga kapatid. Amen. Yung iba hindi na dumudulog sa Panginoon kasi nga nakatingin na sila doon sa kayang gawin ng tao, kayang gawin ng trabaho, kayang gawin na nakikita natin sa mundong ito. Ay hindi na. O sabihin na natin ganon. Pagbigyan kita doon. Pero ulitin ko, may hangganan yon. Pag nasaktan mo yung tao, nagtampo sa iyo, wala na. Wala na. Kaya kailangan lahat ng sasabihin mo, ay sasabihin niya, sundin mo. Mahirap. Magmamaya, pati kaluluwa mo, may doon, may raman, mahirap, mga kapatid. Yun ang mahirap sa tao. Hello, mga kapatid, nandiyan ba kayo? Tutulungan ka niyan, pero may utang na loob yan. No.
Amen. Ha? Ako nga eh. Oh. Marami yata akong utang dito eh. Hindi kayo kasi namin laging kasama eh. Hindi namin kayo nahahagisan mga kapatid na ano. Sa iba kayo lagi sumasama eh, di sila ang mag-bless sa inyo. Oo, ganun yun. Mga kapatid. Oh. Kayang gawin ng tao yun. Pero isang araw, sisingilin ka niya. Pag hindi mo siya napagbigyan, nako, lahat na. Yan ang nakakatakot sa tao. Lalo na pag yung tao ay walang kinikilalang Diyos sa buhay, patay tayo dyan mga kapatid. Nakalista pala yun at sisingilin ka isang araw, patay ka. Akala mo mabuti sa'yo. Okay yun. Tutulungan ka ng tao. Pero alisipin mo lagi yung kaluluwa mo, mga kapatid. Meron lamang iisang Panginoon na makakatulong sa inyo. Kaya bakit hindi na lang tayo magtiwala sa Diyos? Amen. Hindi lang pang kaluluwa ang kaya niyang ibigay, mga kapatid. Pag hindi na kaya ng doktor, hallelujah, ang Diyos ang iyong tatakbuhan, hallelujah. Pag hindi mo na kaya ang iyong problema, hindi na kaya ng tao, ang Diyos ang ating tatakbuhan. Alam niyo ba, tanggapin natin ang katotohanan. Wala nang ibang tagapagtulong sa buhay natin kung hindi ang ating mabuting Panginoong Diyos. Kaya karapat dapat siyang paglilingkuran, mga kapatid. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Dahil pagdating sa kaluluwa, ito na yung pangbuhay na walang hanggan. Panginoon na ang makakatulong niyan. Amen. Okay? Sa iyong part sa buhay na pang walang hanggan, which is your soul. Ayaw ko mong isipin lagi na yung part ng buhay mo na pangsamantala lang ang kailangan, itong laman. Ito, kailangan lang nitong laman, damit, pagkain, tirahan. Ayan. At pagkain, mga kapatid. Yan ang kailangan ng laman, pagkain. At, pagkain. Ba't alam niyo, mga kapatid? Tumatalino kayo. Hallelujah. Praise God. Yan naman kailangan ng tao. Bahay, sasakyan, lupa, trabaho, pera. Alam nyo na. At pagkain. Walang pagkain, mamatay kayo. Pagkain, kayo masyado mukha naman yata kayong pera eh. Pagkain, mga kapatid. Pero, merong higit pa dyan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin, lagi ang ganyan. Ang isipin mo yung kaluluwa mo. Dahil yung katawan mo may hangganan yan, hindi mo alam kung kailan yung mawawala. Kaya kung hindi mo mapaghandaan ng mga bagay na pangkaluluwa, yun ang nakakatakot dahil hindi mo kailan kung kailan ka mawawala, kapatid. Kaya habang may pagkakataon, ang paghandaan mo, yung para sa iyong kaluluwa, dahil lahat ng tao ay mamamatay. Hallelujah! Pero ang iyong kaluluwa ay kailangan sigurado ang pupuntahan niyan dahil kung hindi walang hanggang parusa, walang hanggang buhay sa gloria. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy para sa kaluluwa. Hallelujah! Para sa Diyos! Dahil pag hindi tayo magpapatuloy, ang kaluluwa natin ay
pupunta na lang yan para sa trabaho, para sa mundo. Pag namatay ka, ang diretso niyan para sa impyerno, mga kapatid. Maglingkod tayo na itong kaluluwa natin. Ngayon nga sabi ni David, hallelujah, bless the Lord, O my soul, hallelujah, and all that is within me, bless His holy name, hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Praise ye the name of the Lord. Alalahanin mo lagi ang kaluluwa mo. Ang lagi nagpapaalala sa iyo yung laman mo. Gutom ka na. Mahina ka na. Kailangan mo ng vitamina. Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng ganito. Kailangan mo rin isipin araw-araw ang iyong kaluluwa. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa church, na pinapaalalahanan tayo na meron sa buhay nating mahalagang mga bagay na pag walang hanggan, walang ibang ating kaluluwa. Yung laman mo na yan, babalik sa alikabok. Pero yung kaluluwa mo yan, yung pang walang hanggan. Kaya yan dapat ang ingatan mo. Yan dapat ang tulungan mo, mga kapatid. Yan dapat ang may alay natin sa Panginoon. Bakit? Para kahit anong nangyari sa ating laman, masira man, magkasagot man, manghina man, kung ang iyong kaluluwa ay alay mo na sa Panginoon, ang kaluluwa mo ay magpapatuloy na magpupunit sa Diyos, at ano man ang nangyari sa hangganan ng ating laman, ang kaluluwa natin ay may patutuluhan doon sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige yung malakas sa palakpak. Hallelujah! Sa Diyos. Praise the name of the Lord. Isipin natin ang ating kaluluwa. Sabi sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Lahat naman ng pastor ng mga tao mamamatay, kasama ka doon, yes. But let me help you with this. Ang kamatayan sa Biblia ay hindi lamang iisang klase. Brother Joseph, ilista mo na yan. Pag sinabi ng Biblia na death, hindi lang yung kamatayang laman o pisikal ang sinasabi niyan. Dahil merong sinasabing second death. Lahat ng laman, sabi ko, mamamatay. Pero hindi lahat ng kaluluwa ay pupunta sa second death. Marami ang pupunta sa second death, sa impyerno. Pero maniwala kayo, mga kapatid, hindi lahat ng kaluluwa, hallelujah, ay pupunta doon. May mga kaluluwa na pupunta sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Nakakalungkot kukunti lang yata, sabi ko, hindi lahat ng kaluluwa pupunta sa second death, mga kapatid, amen? Meron din pupunta ang mga kaluluwa sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya pag sila pastor, lahat naman yung death na sinasabi mo, lahat naman mamamatay. Oo, sinasabi ko yun sa laman. Sa laman. Pero minsan yung death na binabanggit ay parusa. Na sinasabi ng Biblia, second death. Okay? For the wages of sin is death. Pero salamat sa Panginoon. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hallelujah, ay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya huwag tayong mawawala sa ating Panginoon Jesucristo. Sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, Jesus came to save. Kaya huwag mong ilalayo ang sarili mo. Jesus came to save your soul. Sa kanyang kabutihan, makinig kayo, hindi lang kaluluwa. Kailangan nila ng pera. Jesus came to save. Tinulungan sila. May mga sakit, mga kapatid. Makinig kayo lahat. Jesus came. Pinakain sila. Nung may namatay, ang Diyos ay hindi lamang kaluluwa. Jesus came, binuhay niya ulit. To save. Ganyan kabuti ang Panginoon. Amen. Pag binasa niya yung Biblia, hindi lang pangkaluluwa ang kaya niyang gawin. Maging mga pangailangan ng pisikal na katawan ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya huwag mo ibigay ang tiwala sa iba. Huwag sa tao, mga kapatid. Ibigay natin sa Panginoon. Dahil hindi lang pangkaluluwa ang kaya ng ibigay. Kung hindi mga bagay sa pisikal, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Jesus came to help us and be saved. Kaya ang buhay na ito, tandaan ninyo, walang kabuluhan kung walang Panginoong Jesucristo. Ayaw nating kumain na kung saan-saan lang galing yung kinakain natin. Ayaw nating mabuhay na kung saan-saan lang galing yung pinapamuhay natin. Tanggap ka ng pera, galing pala sa masama. Nagtataka ka, bakit hindi ako makapaglingkod ng maayos sa Panginoon, Pastor? Kupit pala yun sa trabaho, ikaw naman. Perkit pinadala nila. Tanggap ka ng tanggap. Pero makinig ka, ganito yan. Pero kung dudulog tayo lagi na sa Panginoon, alam natin na may Diyos na gumagamit ng mga tao. At kapag may tumulong sa atin na galing sa tao, tingnan ninyo, hindi natin ibibigay ang utang na loob sa tao dahil alam natin, bago dumating yung tulong ng tao, sa Diyos tayo nananalangin, mga kapatid. Babalik tayo sa Panginoon. Pag tumanggap tayo sa tao, sasabihin natin, praise the Lord. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Dito tayo kay Jesus. Lahat ng uri ng suliranin, hindi lang pangkaluluwa, kayang-kaya ng Panginoon, mga kapatid. Ay sa ating pagtatapos, itong ating teksto, mga kapatid, ay masusumpungan natin ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo. JB, huwag kang masyadong sumandal sa tao. Iiwan ka niyan isang araw. Insyong Rubik, huwag kayong sumandal sa tao. Iiwan kayo niyan isang araw. Makinig kayo. Pag ayaw na nila yung ginagawa ninyo, yung malapit sa'yo, JB, pag ayaw niya na yung ginagawa mo, ayaw ka na niyan. Sunghanga tao! Wag natin ibigay sa tao ang tiwala, mga kapatid. Huwag sa tao. Dahil pag ayaw na niyan, mag-ingat kayo, yan pa yung mag-aakusa sa buhay mo. Huwag sa tao. Sa Panginoon tayo, mga kapatid.
na habang nagtuturo ang Panginoon sa templo isang umaga, ay merong mga klase ng tao na kakaiba ang ugali nila, ibang gift nila mga kapatid. Ano? May mga tao gifted eh. Akusahan yung mga tao at naghahanap ng iaakusa sa Panginoon para hindi sila makapaglingkod. Makinig kayo, may mga ganyan. Adadagay kasi ay gururay dala. Sister Priscilla, meron lang masabi si pastor na ganito para ayoko na. Para pag tinanong nila ako kung bakit hindi na ako nagsisimba, kasi sinabi ni pastor ito. Kaya, ang totoo, wala ka talagang puso sa Panginoon, kaya ka nga wala eh. Kinukwento ko to kay Pastor Lito mga kapatid. Lahat ng nawawala, mga kapatid, hindi yan dahil sa walang dahilan. At lahat ng nananatili ay lalong hindi dahil sa walang dahilan. Kaya sabi ko, mahal ng Diyos ang mga tao. Tandaan niyo. Ayaw niya sanang mawala ang mga tao. Pero kung yung tao ay hindi totoong nagmamahal sa Diyos, mawawala talaga yan. Sabi ko, hindi mawawala ang tao sa Panginoon. Kung nakikita ng Diyos, Marcel, na mahal mo ang Diyos, hindi siya papayag na mawala ka. Tandaan nyo yan. Huwag kayong magpapadala sa mga salitang mga pambubula. Kung totoong mahal nila ang Panginoon yung mga nawala, hindi papayag ang makapangyarihang Diyos ay nagmamahal na mawala yan. Kaya sila nawala. Pinabayaan ng Panginoon na mawala sila dahil nakita ng Diyos. Hindi talaga nila minamahal ang Panginoon. Brother Joseph, pag makita ng Diyos, mahal na mahal mo siya. Hindi siya papayag na mawala ka sa kahirapan, mawala ka sa atake ng tao, mawala ka sa atake ng demonyo. Tutulungan ka ng Diyos kung alam niyang mahal mo siya. Pero kung anumang tulong ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo at hindi mo talaga siya mahal, kaya may nawawala, hindi talaga nila mahal ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Bakit, Pastor? Sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, no one can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi papayag ang Panginoon na mawala ka. Pero kung isang araw, Inang Josephine, pag talagang hindi mo mahal ang Panginoon, may hangganan lang yan. Kagaya ng iba, 5 taon lang, 10 taon lang, 2 taon lang, 1 buwan lang. Bakit? Ang totoo, hindi nila mahal ang Panginoon. Ulitin ko ito, Gemma. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, nakikita niya. Dahil siya ay pag-ibig, hindi kanya hahayaang mawala. Oh, palakpakan naman natin ang Panginoon dyan, mga kapatid. Kaya may mga taong gifted eh. Naghihintay lang. Di ba, Brother Jose? Gawin lang niya ito, aalis na talaga ako. Ganyan na mga gifted, di ba yung gift nila eh? Hindi kabutihan ng Diyos ang hinahanap nila. Ganap sila ng dahilan para hindi sila magpatuloy sa Panginoon. Ayan. Diladala nila yung babae. Para hahanap sila ng dahilan na iaakusa nila kay Hesus Kristo. Hello mga kapatid. Sabi nila, Panginoon, galing ha, mga kapatid, huwag kayong papadala.
Huwag kayong padadala. Kaya sabi ng Bible, subukin ng bawat espiritu. Subukin. Huwag nyo nang kailangan subukin. Pag lumalaban sa gawain, huwag nyo nang subukin. Alam nyo na dapat yon. Dahil nakakatakot pag yung kalaban na nagsalita ng maganda, delikado yon. Anong Ilocano ng taga, mga kapatid? Anong Ilocano ng taga? Yung pangbingwit. Kawil. Anong Ilocano nun? Ha? Ha? Ang panghuli ng kaaway ay hindi lang yung taga. May nakabalot yun, mga kapatid. Kaya nakikita mo, hindi yung ganyan. Ang nakikita mo yung karne. Mukha ko na nga ba, mabait tong taong ito, ikaw naman. Sabi ko na nga ba, mali talaga si pastor eh. Tinan mo, mali kagad ako. Mong bait-bait eh. Hindi mo alam, ayan, nakasabit ka na. At tingnan mo, pag nakasabit ka na, Brother Joseph, kung nasaan siya, doon ka na din. Dahil kontrolado ka na niya. At tingnan nyo, yung mga ayaw makinig. Nasaan na? Kung nasaan nandoon na rin. Kasi nakataga na. Amen. Panginoon, mayroong babae dito. Akala mo tutulungan, ano? Kaya kay pastor kayo lumapit. Huwag kung sino-sino. Dahil dito tutulungan natin silang mapatawad sa kanilang kasalanan. Makapangyarihan niyang mga yan. Anong pamahala? Mayroong Biblia yan, pastor. Ni Antik Adama Bibliana. Kayang magbaptize ng antiko. Ang tanong ko, binigyan ba siya ng kapamahala ng Diyos na gawin niyang mga yan? Si lolo ko, pastor, nagbibasa naman ng Biblia. Oo, alam babasa. Pero tinatanong ko, mayroon ba siyang kapamahala na binigay ng Diyos para ikaw ay bigyan niya ng direksyon? Mga kapatid, huwag tayo kung saan-saan lalapit. Baka ipahamak niya yung kaluluwa mo, hindi mo alam. Panginoon, mayroong babae dito na huli namin sa akto. Ayan. Dapat pag nilapit natin ang tao sa Panginoon, amen, ay tulungan natin sila, mga kapatid, na maipakilala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Pero meron nga ulit yung mga taong gifted talaga eh. Gusto ka nilang ilapit sa Panginoon para ikaw ay hatulan. Ayan. Ayan, pastor, laging kawawa yan. Ginagawang lahat para makatulong. Pero may mga gifted talaga. Amen. Ibang unawa. Dumudulog sa Panginoon. Pero para humatol pala. Nang humatol. Sabi nila, ito, tinan mo mga kapatid, may alam pa sa Biblia. Oh, makinig kayo, mag-ingat kayo sa may mga alam sa Biblia. Ilang tanong, binigyan ba sila ng kapamahalaan sa mga salita ng Panginoon? Kaya nga maraming naliligaw eh. Dahil kaya nilang basahin yung Biblia. Lahat kayo magturo. Kahit si Marcel, kaya niya magturo ng Biblia eh. Pero ang tanong lang naman ito eh. Bigyan ka ba ng kapamahalaan? At saan galing yung authority mo? Saan galing? Di ba, no? Sa Sambales may ganun, no? Ayaw nilang sumunod sa pastor dahil mas magaling sila. Tapos ang dami nila. Di ba? Mas marami pa sa inyo yung pamilya nila. Ay, ang lakas ng loob nila, Brother Rolly. Nagkaduda.
Ang ginawa nila, Billy, gumawa sila ng church doon sa lugar nila, sister. Mag-ingat kayo dyan. Gumawa sila sa simula, okay, no? Saksiyan niya yan, tanongin niya yan, sa likod. Tanongin niya doon. Alam niya yun. Simula, okay, nagpagawa pa ng church, eh. Simula, okay na. Dahil alam nila yung turo natin, mga kapatid, masaya. Pero pag hindi ka tinawag ng Panginoong Diyos, hindi ka mananatili sa katotohanan. Hindi na masaya hanggang sa mamaya. Dahil hindi siya tinawag ng Panginoon, nawala siya. Nagpatuloy yung simbahan. Makinig kayo mga kapatid. Hanggang ngayon, nagpapatuloy yung simbahan. Pero makinig kayong lahat. At Trinitarian na yung pastor doon. Nagpapastor. Apostolic yun, nagsimula. Pero kung hindi ka binigyan ng kapamahalaan, huwag mong pakialaman yun. Sumunod tayo sa binigyan ng kapamahalaan ng Panginoon, mga kapatid. Dahil pag sumunod tayo na galing sa Diyos ang authority, hindi ka mawawala sa Panginoon. Ano ba ang mangyayari? Mag-ingat kayo sa mga naggagaling-galingan, mga kapatid. Alam nila yung Biblia, di ko naman sinasabing hindi. Alam din nila yan, nababasa nila eh. Pero ang tanongin niyo lagi, saan galing yung authority mo at sinong nagbigay sa iyo ng authority? Ang demonyo, nagbibigay din ng authority yan para mawala kayo. Nag-aaral sila ng Biblia pero nawawala sila. Hindi yan sa Diyos. Dahil kung totoo ang pag-aaral mo at gabay ng Panginoon ang pag-aaral mo ng salita ng Panginoon, hindi ka mawawala, papalayo kung hindi. Papalapit ka ng papalapit, mga kapatid. Yan mo makikita kung yung tao ay totoong may salita ng Diyos at galing sa Diyos ang pagtuturo. Hindi palayo kung hindi papalapit ng papalapit sa presensya ng Panginoon. Mag-ingat kayo, maraming taong gifted. Hindi niya nilalapit yung tao sa Panginoon kung hindi nilalayo. Lalong-lalo na pag may mga anak kayo, mag-ingat kayo mga kapatid. Yung nila yung babae kay Lord. At parang magagaling din sa Biblia. Adakasta, Brother Joseph. Kay Brother Joseph, huwag mo nang balakin na. When? Mayroong mga babae dito noon, wala na sila. Ginagamitan pa ako ng bersikulo. Pastor, sabi ng Bible. Ayan, mag-ingat kayo. Alam nila yung Bible. Ang tanong nga, saan galing yung authority? Sino nagbigay ng authority sa kanila? Ito nga yung pastor nilang original eh. Oo. Kulang na lang sabihin ko, ganun ba? Ano pa ba yung mga hindi ko alam na versikulo dyan, sister? Turuan mo nga ako. Brother Joseph, inuunahan na kita. Sana sila na lang yun, no? Amen, no, Brother Joseph? Amen ba? Amen. Sabi ko, sister, konti lang naman ang alam ko dyan eh. Pero pwede pakituloy mo yun. Dahil ang katuloy nun ay sumunod ka sa authority mo. Amen. Kailangan natin ng authority na nagmumula sa Panginoon. Huwag tayong kumuha kung saan-saan. Tanggapin natin yung binigay ng Panginoon, mga kapatid. Ang tanggapin natin, sabi ko, yung binigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung ayaw-ayaw tayo, tapos pag may problema, Pastor, ayaw mong pansinin, mamaya, pag nagka-problema, Pastor, pwede bang mangdila, mga kapatid?
Pwede bang gaganap? Sister Ashley, pwede ba gawin natin kaya yan? Pwede kaya yan? Pastor! Oy! Hindi kita pinapansin ng matagal na panahon, Pastor, pero pwede ba? Pwede ba ganito sagot namin? Jema? Hindi ka namamansin, tapos isang araw, Pastor. Ano kaya po? Ganon sagot namin. Tawang-tawa naman kayo, mga kapatid. Kaya lang gusto yung sagot namin ito. Ano bang may tutulong ko sa iyo? Di ba yun naman ang gusto yung sagot namin? Kumusta sister? Bakit ka napatawag? Anong may paglilingkod namin sa iyo? Tapos natiket yung amangag, bikidi. Ulit, tahimik ang mundo, mga kapatid. Di ba yun ang gusto niyong marinig? Pastor. Di ba ang gagaling eh? Mag-ingat kayo. Sir Ana, hindi ko binigay yung certificate. Baka mamaya magyabang ka eh. Pag naibigay ko na eh. Ba, akala nila, kaya na nila lahat sa gawain eh. Gano'n lang naman, maglinis lang naman, magmartilyo lang naman. Sige. Pagdating sa papeles, sige nga. Sige. At ito mga kapatid, ang authority, yung galing talaga sa Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga nagrunong-runongan sa Biblia, mga kapatid. Hindi natin kailangan yan. Sabihin mo, may pastor na ako, kayahin natin si Sister Lita. Pag hinayaya nila siya, sabi ni Sister Lita, hindi na, meron na akong pastor. Yan ang proteksyon sa mga lobo. Pag inatake kayo, sabi, hindi na, thank you, okay lang. Sige, sa inyo na yung Bible, meron na akong pastor. Yan ang authority na binigyan sa akin ng Panginoon. Kaya nga siya ipagpapala sa gawain, mga kapatid. Dahil siya ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Doon na, magagaling sa Biblia, no? Sabi, Lord, nahuli itong babae, akto. Nagkaanuhan yung dalawa. Hinuli namin. Sabi sa batas, ginamit pa yung Moses, mga kapatid, dahil si Moses, isa sa mga kinikilala yan. Kaya nga yung katawan niya hindi nahanap nung namatay siya. Basahin yung Biblia. Nung namatay si Moses, hindi nahanap yung katawan niya. Dahil pag yung katawan niya, lalo na tayo mga Pilipino, pag na-preserve yan mga kapatid, kahit daing yan, dayawin ko tao dito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hindi nahanap yung katawan ni Moses. Dahil malaki ang impluensya ni Moses sa bayan ng Israel. Dito ginamit yun kay Jesucristo, sabi niya, Lord, ayon sa batas na sinulat ni Moses, gumagamit pa ng tao, ang babaeng niya ay mamamatay sa pagbabato. Babatuhin. Makinig kayo. At ikaw, ano naman ang masasabi mo? Hallelujah! Makinig kayong lahat, mga kapatid. Meron ba mga makasalanan dito, mga kapatid? May masasabi sa inyo yung mga judgmental. At may masasabi din sa inyo ang batas, mga kapatid. Pero makinig kayo, may masasabi din ang mabuting Panginoon, Jesucristo. Ang gusto ng mga tao, mga kasalanan, ikaw na makasalanan ay parusahan. Ang gusto ng iba, mga kapatid ng batas, ikaw ay magulan. Pero ang gusto ng Panginoon ay tulungan ang mga kasalanan. Dahil lumapit kayo sa mga tao, nadadalhin kayo kay Jesucristo. Hallelujah! Sabi ko, huwag niyong ilayo yung sarili ninyo sa mga tao na malapit kay Jesucristo.
para pag ikaw man ay atunan ng mga tao, para kung ikaw man ay atunan ng mga batas, meron pa rin huling masasabi ang ating Panginoon sa Kristo. May masasabi sila, may masasabi ang relihiyon, may masasabi ang batas, at ang sabi ng hari ng mga hari, sino mang walang kasalanan sa inyo, ay batuin siya. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, isa-isa silang nag-alisan mula sa matanda hanggang sa bata, mga kapatid. Walang naiwan doon. Tingnan ninyo, ang maiiwan na lang doon, yung taong gusto nilang hatulan at yung Panginoon na gusto nilang siraan. Hallelujah! Kung mananatili tayo sa Panginoon, wala nang ibang maiiwan. Mawawala lahat yung mga yan, salita ng salita, at ang maiiwan na lang ikaw at ang Panginoon sa buhay mo. At tatanungin ka, Billy, ng mga accuser mo. Rubik, tatanungin ka ng mga accuser mo. Gemma, tatanungin ka ng mga accuser mo. Ano sabi ni Lord? Sana yung accuser mo, nasaan na sila? Bakit dadalawa na lang tayo? At ang sasabihin mo, Panginoon, umalis na sila, iniwan na tayo, tayo na lamang. Hallelujah! Yung mga nagkukondem sa akin, wala na. May hangganan yung pagkukondem nila, mga kapatid. Hallelujah! Lumapit lang tayo sa Panginoon. May hangganan ang kanilang pag-aakusa. Manatili lamang tayo sa Panginoon hanggang sa mawala na sila pang maiwan na lang. Ikaw at ang Panginoon Yesu Kristo. Handa na ba kayo? Anak, may masasabi sila sa iyo. Anak, may masasabi ang batas sa kasalanan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka nila kayang i-condemn, sabi ng Panginoon, hindi rin kita pinuntahan sa mundo para i-condemn. Sige, umuwi ka. Sin no more. Bakit ayaw nila sa Panginoon? Kung ganyan ang Panginoon, bakit ayaw nilang lumapit sa Panginoon? Ang Panginoon ay dumating para magligtas. Ang Panginoon ay dumating para tumulong. Kaya wag nating ilalayo ang sarili natin sa Panginoon. At pag nakita ng mga tao na natin mo kasama ang Panginoon, hallelujah! Magtatanong sila, ano bang meron kay Jesus? At ang sagot mo, kapatid, ganito lamang, bakit ako lagi sa Panginoon? Siya lang naman ang makakatulong sa akin at hindi niya ako aakusahan at dumating siya para ako'y maligtas. Ito ang magandang balita, kapatid, hindi lamang para sa akin, kundi ang Panginoon ay dumating din para sa iyo, sa kaligtasan mo. Lumaytay natin, feel the Holy Ghost na nabatin, lumaytay na. In the name of Jesus. Nagtataka ako bakit may mga taong ayaw nila ang Panginoon. Kung ang Panginoon naman ay dumating para tayo ay tulungan. May kinakausap ang Panginoon, hallelujah. May kinakausap dito ang Panginoon, naririnig mo ba yung sabi niya, anak? Hallelujah. Neither I condemn you, anak. Hallelujah. Hindi kita hinahatulan. Go, sin no more. Go, hallelujah. Sin no more. Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Nararamdaman mo ba ang biyaya ng Diyos? Nararamdaman mo ba ang kabutihan ng Panginoon? Naririnig mo ba siya? I don't condemn you.
Glory to God, Lord. Ganda mo sa akin. I want to worship you. I want to praise you. I want to worship you. You are so good to me. I want glory. I can feel Jesus in the house. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Holy Ghost! Praise the name of the Lord Jesus. Glory to God! Glory to God! Oh, let the fire fall! Let the fire fall! Praise the name of Jesus. Sige, lumapit tayo lahat sa altar. Lumapit tayo lahat sa altar, mga kapatid. Hallelujah! Nandito ang Panginoon. Hallelujah! Lumapit tayo sa altar. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!